Auntie Piling, nakaharvest lang. Si Auntie Piling, hi po kayo Auntie Piling. Hi, naglilinis ako. Oh, naglilinis na siya kasi Taniman ko ulit. kaharvest niya lang ng dahon ng sibuyas. Ayan, makikita nyo yung dahon ng sibuyas. May mga bunga din yung ibaba. So ito naman si Kuya Alex, nagtatanim na naman dito sa kabilang garden. At yan ang pagtatanim niya ng sibuyas, pwedeng maliliit, pwedeng malalaki. Tinutusok niya lang at dapat ang pagtusok kalahati lang. Ganyan ang pagtatanim. Ngayon, after 5 days to 10 days, ang tubo niya na dahon, mga 1 inch or 2 inches. Ayan, kaharvest lang ni Auntie Piling, oh. Kaharvest niya lang. So ngayon, nililinis niya na dahil tataniman uli yan. So ganyan po pagtatanim ng sibuyas. Ayan lang, pwedeng maliliit, pwedeng malalaki, pero kalahati lang ibabaon nyo. Ngayon, pag kambal daw yung sibuyas, pwede nyong hatiin. Yan, kagaya niyan. Hinahati ni Kuya Alex. Yan. Kambal, yan. Tsaka mo pagdalawahin. Para mas marami pang tubo na dahon. So, ayan. Nakikita natin para magkaroon kayo ng ideya dahil sa simpleng garden lang ninyo, kahit dyan sa bahay, kung may kapiraso kayong lupa or sa likod bahay, pwede nyo magtanim ng sibuyas. Hindi na kayo bibili, hindi na kayo angkat. At pwede nyo pang ibenta. Kasi yan mga yan, ibebenta yan ni Auntie Piling sa bayan para pera na. Kakapera na siya. Oo. Ngayon, after 2 to 5 months, after 1 month, isang buwan, hanggang 2 buwan, Auntie Piling, isang buwan hanggang 2 buwan, malalaking sibuyas na yan. Pwede mong hayaan yan. Pwede mong huwag anihin yung mga dahon ng sibuyas, hayaan mo lang. After 2 months naman, after 2 months, sibuyas na talagang aanihin nyo. Hindi na dahon, kundi malalaking sibuyas na. Yan na yon. So, ganun po ang pagtatanim. Ngayon po, paano klaseng pagtatanim ni Kuya Alex? Interviewin natin siya. Ito ang kanilang pandilig. Napakasimple. Ang tawag nila ay regadera. Ngayon yan, 16 gallon yan. Ang gagamitin yung fertilizer, parang abono, 16 gallon na tubig, ang pangalan Foliar o kaya 314 daw. 314 or Foliar, no? So yan, ayan, sa ilog sila nagkakuan, nag-iigib ng tubig. Yan. So sa 314, kalahating kilo na 314, liquid daw yun. Ay, powder yung 314, no? Yun, nagsasalok si Kuya Alex ng tubig para pandilig. Oh. Ayan po. Nagtutulong sila ni Auntie Piling dito sa ilog. Ang 314, kalahating kilong powder nun sa 16 gallon na tubig. Yun ang ididilig nyo after na tumubo. After na tumubo ng 1 inch na or 2 inches na yung dahon, yan, 314. Pag Foliar naman, 2 lata ng sardinas lang na liquid ng Foliar, kasama ng lagyan din ng tubig. Yun ang ididilig nyo. Pero, bago nyo gawin ang lahat, ang pagtatanim, ang ginagawa po nila, ang pagtatanim po, nagpipiko sila, pinapalambot nila yung lupa. Gaya po nito, pinapalambot nila. Yan, papalambutin. Pagka malambot na, nadurog na yung lupa, tsaka babanatan ngayon ng pagdilig ng tubig lang bago taniman nyo ng ganito mga sibuyas. Ayan po, bago taniman ng ganito. So after 1 month, ayan na po magiging mga dahon ng sibuyas na hinahalo natin sa mga pansit, tokwa, sa mga baboy-baboy yan, kung ano mang luto na padagdag lasa po yung dahon ng sibuyas. Pero after 2 months,
kung ayaw nyong anihin yung dahon, after 2 months, pwede nyong anihin. Maghintay pa kayo ng 1 buwan pa. Kasi 1 month ito. Maghintay pa kayo ng 1 buwan, may bunga na kayo ng sibuyas. Yung talagang sibuyas na. So, ganito na yon. Either malaki or maliit. So, sa pagtatanim po, kalahati lang, itutusok lang sa sa garden, sa lupa. Kalahati lang. Tutusok mo lang. Then didiligan na ng abono na sinabi ko kanina. So pwede rin kayo magtanong sa farm supply anong mas maganda pang abono para sa sibuyas. Pero yon po ang ginagamit nila, 314 o kaya foliar. So, makukuha nyo naman po ang instruction yan sa farm supply. Pag bumili kayo sa farm supply, sasabihin sa inyo paano itimpla yun. Tapos yun ang ididilig nyo sa ligaderang tinatawag nila. So, yan po. Pagtatanim, patalambutin ng lupa. Ayan po sila, napakasipag po ng mag-asawa, si Auntie Piling at si Kuya Alex. Pagtatanim, palambutin ng lupa. Ganun lang po ang proseso. Palalambutin ng lupa, durug-durugin, and then pagkatapos diligan ng tubig, pangkaraniwang tubig lang para lumambot. And then pagka lumambot na yung lupa, malambot na, tsaka kayo magtanim. Tusok-tusok, itusok-tusok nyo ang sibuyas. Ayan, ganyan lang mangyayari. Linya-linya. Yan. Yan. So, yun lang po ang pagtatanim. Then after 1 month, may dahon na kayo ng sibuyas. After 2 months, may bunga na talaga kayo ng sibuyas. So, hindi na kayo bibili ng sibuyas dahil kung may garden kayo sa bahay, pwede nyong gawin. At hindi na rin kayo, pwede nyo pang ibenta. Kikita pa kayo. Ayan po, kung paano pinapalambot ni Kuya Alex ang lupa, kumuha lang siya ng tubig sa ilog at yun na ang dinidilig niya para lumambot ang lupa at yan ay tataniman niya mamaya ng mga sibuyas na parang ganito rin ang mangyayari. So, yan po. Sana may natutunan kayo. Salamat Kuya Alex. So, pakiulit na lang yung foliar. Foliar ay... Kung may tubo na ito pong sibuyas na naitanim ngayong araw nito, may bumili kayo ng 314 na 1 kilo. 1 kilo, 314. Tapos ilagay nyo dito sa timbang na may regadera. 16 galon yan, tubig na yan. Tapos lagyan nyo ng kalate, tapos haluin ninyo. Kalahating tubig, kalahating kilo. Tapos haluin. Sa tapos, punong tubig. Tapos halo, idilig dito sa... Tapos ganito siya, idilig na ganito. Yan. Yan pag naitanim na. Tapos after 10 days, bumili kayo uli ng foliar at i-spray ninyo. Foliar naman. Sa isang dalawang salok ng sardinas. Ang foliar. Ang foliar ay parang liquid ano? Liquid siya. Tapos ihalo sa 16 gallon din na tubig. Oo, 16 liter. So yan. Tapos ididilig ng ganyan. So hindi pala pangkaraniwang tubig ang dinidilig dyan para lumambot. Kailangan may foliar. Sprayer na rin yung... Ayan, sprayer. Parang sprayer na rin yan. Ito yung regadera naman. Regadera. Pero pwedeng sprayer. Ano? Sprayer na so ang bago magtanim pala, Kuya, hindi pangkaraniwang tubig, kundi lalagyan mo ng foliar din. Tubig yan, pangkaraniwan sa ilog. Sa ilog na ito. Yung ilalagay lang palang abono kapag tumubo na. Oo, yung foliar or kaya 314. So yan, ang mga sukat naman po niyan, na itatanong yan, bibigyan kayo ng instruction ng mga farm supply. Mga farm supply store, may maraming store dyan ng farm supply. Marami kayo makikita dyan. Yan, sasabihin naman ang instruction ko paano magdilig. So si Auntie Piling nandiyan na, nililinis niya na. Ayan na. Nag-harvest na. Bukas, tataniman naman nila to. So ayan, pagkaraniwang tubig muna, ang dinidilig. Pero after 1 month, or may tumubo na ng after 5 days, no? Pwede mo nang diligan ng may kasamang abono yung tubig.
So, yun yung fertilizer na pero pag may pwede bang natural, halimbawa ipot ng manok, mga ganyan. Mas maganda itong abono dahil siya ang kwan. Talagang dinesign para dyan, no? Sa sibuyas. Ang mabuti naman pala, ganito na lang. After na magtanim kayo, kumuha na lang kayo ng triple 14 na 1 kilo. Tapos sa isang plat na ito. Isang plat, isang haba ng garden. Ang square meter, kalating kilometro, ang kunya, tawag dito. Yung Per square meter. per square meter niya. Tapos, diligan ninyo ng triple 14 na kalating kilo. Sa 16 liter na tubig. Na ganito. After madiligan ninyo, tapos kumuha kayo ng sibuyas, tapos pag napalambot nyo, ididilig nyo ito, tapos yun ang iuupo dito sa sibuyas. Alang. Yun ang iaano sa sibuyas. Tapos After madiligan, tapos kung madiligan na siya, siyang ang gagawin parang abono, uupo na lang itong sibuyas. uupo. Paano sinabing uupo? Uupo. Bali siyang ang baon niya. Pag natanim na ito, sibuyas, kunyari ito, may abono, nahalo na. Ang gagawin mo, ididilig mo siyang ganito. Palambutin tapos. Yun ay pag may tubo na ng dahon Di ba, yun na lang yung gagawin nila, mas madali. Dilig mo na yung abono, tapos ilalagay itong sibuyas. So ibig sabihin, pwedeng hindi pangkaraniwang tubig, pwedeng unahan mo na ng abono bago ka magtanim. Yun. Pwede palang ganon. Pwede ring tubig lang muna. After 10 days, makita mo may tubo siya. Bumili ka ng foliar fertilizer na Foliar din. dalawang klase. Mayroon siya yung sa palay, may yung pagpabusog. Meron yung sa pangkwan lang, pang dahon. Yun ang bilhin na foliar fertilizer. After 10 days. After 10 days. May dahon na yun, ano? Para sa dahon ng foliar, para sa dahon. Tapos after 10 days, samahan mo na siya ng insecticide. Insecticide? Ano yung insecticide na mo, yung lanik. Lanik. So matatanong natin yan sa mga farm supply. Para hindi maano ng insect. Kasi pag naano ng ng mga insekto, anong mangyayari sa sibuyas? Wala, yung dahon papangit. Papangit ang dahon. So, hindi siya ganun kaganda yung dahon. So, pag binenta nyo, hindi mabibili dahil pangit ang dahon mo. Since na maganda at mga gwapo tayo, dapat maganda din yung dahon. So, yan ang ma-harvest, gumanda ang dahon. So, kailangan may insecticide. Ini-spray yung insecticide at Kuya Alex, no? Ini-spray siya. I-spray siya. Okay. Para paliguan mo ng gamot para hindi uudin. Kasi pag inuud na siya, pangit na siyang pupunta sa palengke. Baka walang bibili. Kung bibenta. Or pwede nyong kainin, hindi maganda ang dahon. Kakainin. So pwede na kayong hindi na kayo bibiling sibuyas, hindi na rin kayo, pwede nyo ring ibenta. Maliit na garden lang, pwede na. Isang haba lang ng garden. Pwede na kayo magtanim ng sibuyas. Ganun lang ka-simple po. So magtanong lang kayo ng anong abono sa mga farm supply. Ang ginagamit nila Kuya Alex nga ay 314 at saka after 10 days, foliar naman ang ididilig. So yung instruction sa mga sukat, hahaluan ng tubig, pwede nyo rin itanim. Yung sinabi ni Kuya Alex, at pwede nyo rin itanong sa farm supply. Alam din nila yan. At meron din namang instruction doon sa lalagyan. And then yan, ayan, nakikita natin, nagtutusok-tusok na naman si Kuya Alex para magtanim ng sibuyas. At hindi niya binabaon ng baon na baon, kundi kalahati lang. Kalahati lang itong nagbunot ka, madali lang. Ang dahilan daw noon, bakit kalahati lang, para pag nagbunot ka raw, sabi ni Auntie Piling, madali lang magbunot. Kagaya ng pagbubunot niya rito, na-harvest niya na to, yung mga sibuyas na yan. So, ayan na. Pag ibaon lahat, Oo. na mabubuhay. Mahirap bunutin. Minsan hindi na nabubunot pag ibabaon lahat. Kaya kalahati lang ang pagbaon. So ayan po, nagkaroon kayo ng simpleng kaalaman
na pwede nyong gawin kahit sa maliit na garden. At kahit sa likod bahay lang, kung meron kayong garden na lupa, yan, pwede nyo. At sa susunod naman po ay yung pagkatatanim nila at tipiling ng talong o kaya sitaw, iaano din natin. Yan, may sitaw sila, may yung ganyan. Papamahagi natin para may mga kaalaman tayong maipamahagi sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang God's Economy. Sana subscribe po. Ito po si Kuya Alex. Subscribe, God's Economy. Hello. Ayan. Si Auntie Piling. Hello, thank you. Sana gayahin nyo kami. Ayan, nagbebenta sila. Mabenta ang kanilang dahon ng sibuyas. Maraming salamat po. Ito po ang God's Economy. Thank you. Jesus loves you. Maraming salamat. Punta na yan.